Nauwi sa batuhan ang pagbuwag ng pulisya sa barikada ng mga residente sa Sitio San Roque sa North Triangle, Quezon City. 3 pulis ang sugatan sa tensyon. Nagbarikada ang mga residente dahil sa suspetsa umanong i-demolish na ang kanilang mga bahay ngayong araw. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Rafi, nananatiling mataas ang tensyon dito sa kahabaan ng Agham Road. Itong ating kinatatayuan dito, tapat ito mismo ng Office of the Ombudsman, kung saan kani-kanina lamang ay nagkaroon muli, sumiklab muli yung batuhan dahil may isang kabataang lalaki na hinabol o dinadampot ng mga pulis na ito'y hinala raw na isa sa mga nambato ng pillbox kanina. Pero hindi natin na makumpirma pa sa ngayon kung itong kabataang lalaki nito ay inaresto na ng mga pulis o kung ito ay nakatakbo. Rafi, sa ngayon, sarado itong isang lane ng Agham Road mula dito sa Quezon Avenue hanggang doon sa kabilang side na North Avenue. Itong kabilang lane naman ginawang two-way muna at pinadadaanan na pansamantala sa mga sasakyan. Nagsimula ito, Rafi, kaninang alas 6 ng umaga kung kailan nagbarikada nga itong mga residente dahil base raw sa isang ibinigay na memorandum sa kanila, ang expiration ng pagbibigay sa kanila ng panahon para umalis dito sa kanilang kinatitirikan o dito sa kinatitirikan ng kanilang mga bahay ay hanggang kahapon na lamang. Hinarang nila itong parte ng Agham Road sa kanto ng North Avenue at maging dito sa kabila sa parte naman ng Quezon Avenue para harangin itong paparating daw na demolition team. Ang sabi naman ng mga pulis, hindi nila alam kung sino ang nagsabi o sino ang nag-udyok, sino nag-instigate, ika nga, para sa mga residente na mag-isip ng ganito dahil as far as the police is concerned, wala naman daw silang order na magkakaroon ng demolisyon ngayong araw na ito. Sa katunayan, Rafi, mula kanina ay wala rin naman tayong nakitang mga demolition teams na karaniwan. Makikita natin yan, may mga heavy equipment, may mga maraming tauhan na may mga bitbit na martilyo, maso. Wala tayong nakitang ganon sa buong pananatili natin dito. Pero itong mga residente, nananatili ang kanilang takot na dahil nga nag-expire na daw yung binigay na palugit sa kanila, baka anumang oras daw lusubin sila dito at i-demolish. Kanina nga, Rafi, tulad ng nabanggit nyo kanina ay sumiklab ang karahasan. May hindi bababa sa 3 pulis ang nakita natin mismo na may mga sugat. Bunsod nga sanhinga nitong pambabato ng ilang mga residente at may mga narinig din tayo mga pagsabog ng mga pillbox na ayon sa mga pulis ay ibinato raw ng mga nagbabarikadang residente. Sa ngayon, nakapwesto sa isang gilid ng kalsada ang mga pulis. Ang mga residente naman may mga nakatayo malapit sa gilid ng kalsada pero hindi pa rin nga natin masabi dahil alam mo naman, Rafi, Pia, itong setup ng mga ganitong tirahan, may mga eskinita yan at handa itong mga residente para sa mga mangyayari ngayong araw na ito. Rafi, Pia. Ivan, kung wala naman talagang demolisyon, yung mga pulis na yan nagpunta lang dyan para nga sawatayin itong pagharang nila doon sa kalsada, itong mga informal settlers? Yan eksakto, Rafi, ang sinasabi ni Police Superintendent Pedro Sanchez, ang tumatayong ground commander dito. Pinapunta niya ang kanyang mga tauhan dito precisely para tanggalin lamang itong barikadang isinetap ng mga residente dahil ito ay kalsada, araw ng Lunes ngayon, may trabaho, may pasok at dapat malaya itong madadaanan ng mga sasakyan. Pero ito nga ang ginigiit ng mga residente, hindi raw sila naniniwala sa sinasabi ng mga pulis dahil kumbinsido sila na anumang oras ngayon ay ide-demolish daw sila batay sa hawak nilang dokumento. Van, ulitin natin ano yung mga apektadong kalsada rito at ano yung mga dapat iwasan ng ating mga motorista? Actually, sa tensyong na nagaganap dito ngayon, Rafi, ang masasuggest natin sa mga motorista, avoid this road altogether. Itong Agham Road mula sa kanto ng North Avenue sa isang side at kanto ng Quezon Avenue sa isang side. Okay, maraming salamat, Ivan Mayrina.